na humigit kumulang 1 milyon. May kasulatan po kami at permado ng parehong panig. Sa kasamaang palad, namatay na po ang taong may utang sa akin bago niya ito nabayaran. Nais ko pong malaman kung sino ang maaari kong singilin sa ganitong sitwasyon. Maaari ko po bang habulin o singilin ang kanyang asawa, mga anak o iba pa niyang kamag-anak? Kung hindi naman po sila ang dapat managot, ano po ang tamang legal na proseso upang mabawi ko ang perang ipinahiram ko? Maaari po ba akong maghabol laban sa mga naiwan niyang ari-arian o estate? At ano po ang mga hakbang na dapat kong gawin? Umaasa po ako sa inyong payo upang malaman ko ang tamang paraan ng paghabol sa aking karapatan ng naaayon sa batas. Yan po yung dunulog nito, attorney. At yung tanong po natin, kapag po ba nasawi o namatay itong isang taong may utang, ano pong pwedeng maaari nating gawin? Sino pong pwede nating singilin, attorney? Bombo leads, depende kung nasaan ang kinaroroonan ng kaso dahil may stage ng kaso, Bombo Nicole. Kung ang isang partido ay namatay, kung ang nagdemanda sa kasong civil, no, paniningil at iba pang uri ng obligasyon sa ilalim ng Civil Code, Bombo Nicole, pag namatay ito bago ang desisyon, no, ito ay ipagpapatuloy, no, hindi i-dismiss. Sapagkat ang tinatawag na monetary claim o ang paniningil ng pera base sa kontrata, no, ay it survives the death, no? It survives the death of the obligor. So, ibig sabihin nito, Bombo Nicole, pag kakademanda lang at pagkatapos habang nagbibista ay namatay, yung mga relatives, sila ang ipapalit. Sa kaso, mga anak o asawa nung namatay. At pag ito ay dumiretso-retso na at nagkaroon na ng desisyon, ang sheriff, no, ang sheriff ang pinag-uutusan ng hukuman upang ipatupad ang pasya ng hukuman upang singilin ang estate o ang tinatawag na kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang mananagot actually, Bombo leads, ay ang tinatawag na estate, E-S-T-A-T-E. Ano ba yung estate? Ang estate po ay yung kabuuan ng naiwan ng isang namatay. So, ang ibig sabihin nito, kung panalo na nga yung nagpautang sapagkat siya ay nagdemanda at namatay habang bista, ipapalit ang mga relatives, subalit ang sisingilin ay yung kabuuan ng ari-arian nung namatay. At yun, sisingilin ngayon yung mga ari-arian na nasa pangalan ni nung namatay. Pero, tandaan po natin, may tinatawag na estate proceedings. Ang estate proceedings, paghahati-hatian ng mga nangangailangan ng estate. So, sino-sino ba ang makahati ng kabuuan ng naiwan ng patay? Ang una, lahat ng mga utang ay dapat bayaran. At lahat ng claims ay dapat iparating sa loob ng 2 taon. No? Lahat na ng utang, kaya dapat tandaan ninyo mga kapatid na nagpapautang, dapat alamin ninyo kung patay na yung inyong dinidemanda o yung pinautang. Tandaan yan, trabaho nyo po yan, na alamin na yung inyong kausap na pinautangan ng pera ay dapat alam nyo kung patay na o hindi sapagkat meron lamang kayong 2 taon upang isingil yung mga lupain na nasa pangalan nung
namatay. So pagkatapos na maibawas lahat, balikan natin yung settlement of estate, pagkatapos maibawas lahat yung mga utang, ay doon kung ano natira, paghati-hatian ng mga herederos, asawa at saka mga anak. Go ahead, Bombo Nicole. Attorney, paano naman po kapag yung estate o yung ari-arian na naiwan nitong nasawi na mayroong utang ay hindi pa po sapat upang mabayaran yung kabuuang na utang niya po? Anong gagawin dito, attorney? Kung siyempre hindi sapat at wala na siyang ibang lupain, wala na, patay na. Mhm. Oo, dahil ang limit lang ng liability, no, ay base doon sa kanyang assets. Mhm. Tandaan po natin kung kontrata ito ay kontrata lamang nung namatay. Mhm. Oo. Kontrata lamang nung namatay. Pero lang kung pumirma yung anak sa isang kontrata na kung saan nagbabound siya. Ang matatouch lang po ay yung tinatawag na estate. Alright? Mhm. Attorney, Go ahead, para Bombo naman, Nicole. para po sa kalinawan naman ng ating listeners and viewers, ano po ba yung pagkakaiba ng pananagutan ng state at ng personal na pananagutan naman po ng mga tagapagmana? Well, kung hindi pumirma ang sino mang tagapagmana doon sa kontrata ng kanyang mga magulang o yung ama niya o ina niya na namatay, no? Hindi siya kasama doon sa kontrata, sa claims for money. Mhm. Oo. So, ibig sabihin, Bombo Leads, Bombo Nicole, kung ang patungkol sa usapin ay utang, no? Ang pananagutan ay limitado lamang doon sa naiwang ari-arian o pera nung namatay. Sapagkat, siyempre naman, kung ano ang kontrata nung namatay, hindi kontrata nung anak. So, ang makukuha lang yung mga kanyang ari-arian nung namatay. Subalit, pwedeng mag-extend ito sa iba pang klase ng kaso like recovery ng real property. Halimbawa, nagdemanda yung isang tao laban sa ama dahil ino-occupy niya ang lupa nung dinimanda. So, doon din nakatira yung mga anak niya. So, recovery sa mga kaso na recovery ng real property or personal property ng estate, no? Yun. Kahit na namatay siya, matuloy-tuloy pa rin yung kaso, makukuha yung lupa o iba pang mga kagamitan na nasa estate. Ganon din sa recovery ng damages sa isang injury to a person or property. Pero, halimbawa, nakadisgrasya ang namatay. So, ang pagkukunan din yan, ate, ay yung estate o yung ari-arian. Tapos, yung actions to enforce a lien, mortgage property. So, for example, lupa ay sinubas, minortgage sa isang bangko, tapos habang pending yung kaso ng foreclosure proceedings, namatay siya, no? May option ngayon yung bangko na nagpautang, either kukunin niya yung minortgage or makikisama na lang siya doon sa distribution ng estate, no? Ganon din sa damages dahil sa kasong delik, kaso kriminal, no? Kaso kriminal. Tuloy pa rin. Pero pag yung kaso kriminal na yung civil liability, pag namatay ang isang tao sa isang kaso kriminal, Bombo Nicole, automatic na tapos na
Pero pwedeng magdemanda pa rin yung mga yung namatayan o yung nadisgrasya Mhm. at pwede pa rin silang mag-recover sa estate. At Mhm. Bombo Nicole, Tortus Act. Ganon din, yung mga disgrasya, banggaan, ganyan, nasira, may nasaktan Mhm. sa katawan or nasirang mga property, kahit namatay na yung tao, tuloy-tuloy pa rin. At pagdating ng ang judgment, makikihati-hati sila doon sa may naiwang property. Go ahead, Bombo Nicole. Mhm. So sa ganitong kaso pala, attorney, may pananagutan pa rin yung sa estate dito nga sa naiwan na ari-arian nitong nasawi. So yun po yung magiging paghahati-hatian ba, kumbaga kung sakali man na siya ay may pagkakautang. Sa ganitong kaso po ba, attorney, kailangan pa po dumaan sa settlement proceedings bago makasingil naman yung creditor? Tama po. Pwede po siyang doon sa mga pending case, doon sa Mhm. mga habang nagkakaso, Bombo Leads, ay um, doon nila ipaparating doon sa pending case, no? Mhm. Itutuloy 'yon. Pero pag pag namatay na at maniningil pa lang, ang Mhm. pagkukuhanan ng paniningil doon sa settlement of estate. Mhm. Yung nagpautang, Bombo Leads, meron siyang kapangyarihan na tawagin ang lahat ng um, tagapagmana. Parang siya ay isang maging anak para lang, no? Na kung saan siya ang pupunta sa court at mga anak nung namatay, andito po ako na may pautang ang inyong magulang Mhm. at kayo po ay tinatawagan ko rito para bayaran ito, isisingil ko dito sa mga ari-arian ng inyong mga magulang. Ang tawag dyan po ay yung tinatawag na settlement of estate. So pag hindi pa siya nakapag-file ng kaso, ang magiging kaso niya is yung settlement of estate o ang tinatawag na pagsisettle, no? Mhm. Pag-aayos, paghahati-hatian ang kanilang naiwang property at pwedeng simulan ng isang nagpautang ang isang kasong pag-aayos o paghati-hati ng mga naiwan na estate ng isang namatay. Go ahead, Bombo Nico. Mhm. Attorney, regarding dito, may takdang panahon ba yung paghahain po ng claim laban sa estate? At ano naman po mangyayari, attorney, kapag nahuli na yung creditor sa paghahain nito? Patay, Bombo Leads, Bombo Nicole. Usually 2 years Mhm. kinakailangan i-file yung claim to settlement. Kaya Mhm. sabi ko nga kanina sa ating mga kaibigan at tagapakinig ng Bombo Radio, Mhm. pag kayo ho ay nagpautang, bantayan mabuti yung inyong pinautang sapagkat sa loob ng 2 taon at hindi kayo Mhm. nakapag hain sa settlement o makikihati doon sa naiwang ari-arian nung namatayan, Mhm. wala na, hindi na kayo makakasingil lalo na kung ubos na. Go Mhm. ahead, Bombo Nico. So dapat masingilwagan hain ka ulit ng claim of estate para makuha mo pa rin kahit papaano itong naipautang mo. Sa ganitong kaso pa rin, attorney, paano naman kung yung pagpapautang mo walang nakasulat, nakasunduan at puro saksi lamang yung nagpapatunay sa utang? Maaari pa rin bang makasingil yung creditor sa mga ganitong kaso, attorney? Well, sabi ko nga, ang kontrata ay pwedeng written or verbal. Mhm. Pero tandaan ninyo guys, mas madaling patunayan ang utang na ito ay nakasulat. At Mhm. mahihirapan kayo kung lalo na kung yung salita ninyo laban sa salita ng tagapagmana. Kaya mahabang istorya yan. Mhm. So, mas mainam na pag kayo po ay nagpautang, ito po dapat ay pirmado. Siguro panghuli na lamang, attorney, ano pong may papayo natin sa mga nagpapautang para maprotektahan naman yung kanilang karapatan sakaling mamatay yung borrower? Go ahead po, attorney. Kung kayo po ay nagpautang, kinakailangan covered by black and white.
Kung hindi man covered ng black and white, at least may maipapakitang cheque na lumabas na sila ay tumanggap ng pera para makikita pa rin ng kanilang mga tagapagmana na may pinautang na pera. Ano? At tandaan po natin, bantayan po ninyo ang mga taong inyong pinautang sapagkat at ililista po rin ninyo ang mga pautang para pag kayo ho ay nagkasakit at nauna na, no, ay meron pa ring masisingil ang ating mga tagapagmana. Ito po si Abogado Joey Tamayo. Maraming salamat, Bombo Nicole, sa pagkakataong makibahagi sa programa natin sa Duralex Sedlex. Tandaan, laging magtanong sa mga abogado dito sa Integrated Bar of the Philippines, Pangasinan Chapter, para hindi maligalig, hindi maaburido, at hindi maabuso. Maraming salamat, Bombo Nicole. Take care. Maraming salamat po, attorney. Sa susunod po ulit.